Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sistereles! CR tayo. Let's go! Hello! Maganda yung special guest natin. Maganda. Nakukulangan na ako ng adjectives. Guwapo pala. Ang special guest natin ngayon ay ang founder and creative director of Linya Linya at komedyante din siya and our special friend ng mga Comedy Manila comedians, Ali Sanggalang. Woohoo! Hey girls, hello. How do you pronounce Ali. your surname? Sanggalang or Sanggalang. Sanggalang? Sanggalang. Ano ka ba? Parang sobrang Sanggalang malin. is shield. Oh, shucks! Yeah. Filipino term? Sanggalang, oh. Kaya kasangga mo. Oh, yun pala yun. So, sobrang Sanggalang, ah. Tsaka isang galang, one respect. Oh my God! Totoo ba yan? Binabola mo na ako. Maniniwala ako eh. Okay. Sobrang sakto sa linya-linya yung sanggalang. 'Di ba? Kasi parang kasangga mo Kasangga ako sa mo. mga laban ng buhay. Correct. Tsaka wordplay. Oo. Mahilig si May Ali wordplay ng din, ano? wordplay. Oo. Oo nga. Isang sanga pa lang yan, ah. One branch pa lang. Sanga lang. Sanga yun eh. Sanga? Sanga. Parehas yun. Sangga tsaka sanga. Hindi, wala yung spelling lang ng apelido. Yung sanga sa'yo, parang papuntang tanga. Tanga lang. Mga ganyan dun eh. Ganyan Tanga lang talaga daw si ako. D. Yung Ali, tanga accent lang. na doon sanga. 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 Ayun. Anyway, kasi si Ali, nakasama na namin to ng mga Tomato Kick Days. Mga anong year yun? 14, 15, mga 12. ganun. At 12 pa. Ay, oo nga, no, Feeling ko, 2012. 2012. Oo. Oo. Tapos, nag-open mic din siya noon. Ay, ba't hindi ka nagtuloy, Ali? I didn't know about this. Oo nga. Oo eh. This is eh? before linya-linya. During, start ng linya-linya. Start na, kasi 2012 nag-start yung linya-linya. Sabay nangangarap, no? Ang linya-linya at Comedy Manila. Noong mga panahon na yun sa Katipunan. So ako naman kasi, friend ko si Victor Anastasio, batchmate ko siya for the longest time. 16 years kaming magka-batch. Since prep. Hindi ko siya naging kaklase. Sa Ateneo to? Oo. Until mag-college kami, naging magkaklase kami sa theology. Wow, theology. Sa lahat Your course is theology? Hindi, meron kaming Class. subject na theology. Pinagalitan kami ng prof namin dahil maingay kami sa likod Pari habang ba yung nagpe-prayer. Hindi, pero parang brother na yung dating sa kanya. Ano yung ingay nyo? One-liners? One-liners. Naghihiritan na kami ni Victor sa likod. Pinagalitan kami. Tapos ayun na, nag-bonding na kami. Tapos nag-bond kami ni Victor dahil sa comedy and sa hip-hop. So parehas kaming Tupac fan. Tapos tinatagalog Tsaka parehas namin kami yung mga... Oo, may Tupac kami pareho. No? Tsaka poetry pala kasi yun, hindi nyo alam siguro kay Victor din. Nagtumutula rin si Victor. So parehas kaming part ng isang org ng college, Heights Literary Organization. Literary and Artistic Publication ng Ateneo. Tapos parehas kaming tumutula in Tagalog. Wow, ganda. Oo. So doon kami nag-bond ni Victor. Doon pa lang nag-ano na siya, naglalafa-paluza na siya. Ah, talaga? Oo, sila ni Ryan Puno. Si Ryan Puno naman, batchmate ko rin. Oo. So, doon ako medyo na-expose sa stand-up comedy dahil kay Victor. Until sinasama na ako ni Vic, sumasama na ako kay Vic sa Tomato Kick. Oo, sa Tomato Doon Kick. pa lang nakita ko na si Sila GB, GB, oo. si James, si Ryan Rems, nasa Si labas, Rems, nagpa-practice. Ganon, yun. Masayang maagang ma-expose sa start ng Comedy Manila. Gusto ko makitang mag-stand up ulit si Ali kasi tawang-tawa ako sa mga jokes niya. yeah, Binabasa Talaga mo ba? lang niya yun Binabasa niya sa papel. Oo. Nag-try ulit ako mga last year. Nag-try ako. Saan? Sa Moose. Sa Moose at saka sa may isa pa. Sa Brick Wall. Ay, hindi ko napanood yun. Oh, nakadalawa ako na open mic. Anong topics mo pag nagsusulat ka ng joke? Ano ba? Tungkol sa... Kasi puro parang puns and wordplay pa rin yung gamit ko eh. So, hindi talaga siya topic-based na isang theme lang eh. Mostly, tumatakbo siya sa wordplay na naiisip ko. Pero everyday life din. Oo. So yung jokes mo noong 2012, nagagamit mo pa ba yung iba sa Oo, ngayon? kasi mayroon pang relevant
ngayon eh. So parang hindi ko pa nahanap din kung anong topic yung, ano ba, politics ba? Or ano, pagiging lalaki, ganun. Parang hindi pa eh. More, may mga naisip akong jokes, nilalagay ko siya sa phone ko. Sabi ko, may mga, kasi sa linya-linya nagsusulat ako ng mga lines din, ano, na magiging meme, magiging reel. Yung iba doon, parang naisip ko, parang pwede ito pang stand-up pa. So meron akong notes lang sa phone ko. So may Na iniipon separate ko, ka. oo. Tapos parang tinitingnan ko lang kung, hindi ko alam kung wala naman akong deliberate na plan na gawin siya. Pero pag nakaipon lang ako, tapos feeling ko pwede ng 5-minute Oo. set to. Binubuo ko siya. Yung lang yung joy lang of writing that set. Ay happy na ako. Oo. And then to actually perform it, ibang level din. Oo. Yun lang, ang hirap kasi ako sa memorization. Kaya parang, Yeah. hindi We're ko siya friends. forte. Kaya parang, may style ako nun na parang notes talaga yung hawak ko. Parang writer ako na may hawak na notebook. Na, pag mabasa ko lang naman yung initial na gano'n, Alam kaya mo ko na na. siya i-deliver. I think Pero, papasa sa branding mo if you wanna be a stand-up comedian tapos linya-linya owner. Kasi notebook, parang linya-linya, you're really relying on the lines, di ba? oh, yun kasi yung isip ko, or yung isa kong option sana, kung ano yung nasa t-shirt ko, yun yung hihilit ko. ganda! Tapos, ubad ko yung next. Yun yung next. Oh, set pato-pato. Oo. Oo. Yun lang, mahal. At saka mainit. Mainit. Tsaka sa umpisa, mataba ka. Papayat ako ng papayat. At saka papawisan talaga ako. No? Oo. Parang sino ba yun si Joey sa Friends? Di ba ganyan yung ginawa niya? Pinatong-patong-patong niya yung damit ni Chandler. Anyway. Mahal kasi kada joke ipiprint mo eh. Oo. Hindi, biro lang yun sa shirt. Pero more yung notebook. Ayan. Pero paano mo naisip yung linya-linya? Like, syempre, alam si GB, pag si GB yung kausap namin, syempre, tatanungin namin, like, how did you start Comedy Manila? Ikaw, how did you start linya-linya? So una, hindi pa naman siya linya-linya talaga eh. Parang ayun niya maganda na nasabi ko na yung parang background ko in a way na gusto kong magsulat, tumula nung college ako. So, yun yung gusto ko munang path. Pero, hindi ko mahanap yung tone ko doon. Kasi, bago naman ako tumula, ako yung class clown. So, ako yung humihirit sa klase. Ako yung mahilig. One-liner na talaga ako. So yung tula mo, not necessarily humorous. May ginagamit ko yung humor sa tula. So parang natuwa ako na na-appreciate din siya ng peers namin na magagaling talagang tumula. Na formalist yung pagtutula nila. Na-apply ko yung humor ko doon. So parang matagal ko nang hinahanap kung saan ko gagamitin yung mga hirit na to. So naiipon ko siya. So meron lang akong bata ako siguro, mahilig ako sa idioms, sa salawikain, sayings. Tapos mahilig ako sa humor. Mahilig ako sa rap. Mahilig ako sa lines. So parang hinahanap ko yung sa bars. Ganon. Mahilig ako sa rap battle. Ganyan. Hinahanap ko yung linya ko. Kung saan ba ako babagay. So until 2009 pagka-graduate ko, parang nag-give up na ako na okay, hindi ako magiging singgaling na makata, na poet ng mga friends ko. Pero kailangan ko mag-create. Kung creative ako, kung writer ako, dapat may sinusulat ako sa sarili ko. So naging trabaho ko naman ay writer, pero gusto ko ng sarili ko. So doon ko na iniisip, 2009, pagka-graduate ko, makagawa ng project involving these catchphrases. Yung mga one-liner ko, coming from everyday experience ko rin. So, nakaban ko lang yun sa isip ko. Pero hindi ko siya magawa-gawa. So, ang pinakamahirap talaga pagka creative ka, masimulan mo siya. Correct. The So, first step talaga is very Isa sa critical. mga una kong linya yun magsimula. Yun yung isa kong linya. Parang, nung 2012, dun na siya nagsimulang magkatotoo. Kasi naging, 2009, pinlano ko na siya. Naghahanap ako ng artist na bubuhay dun sa mga lines ko. Parang hindi pa siya buo for me. Artist for the graphics. Oo, Okay. kasi parang naisip ko, lines, mabubuhay siya with art. Tama. Oo. Yun yung form na naisip ko. Hindi pa ako sold 2009. Until nung 2012, naging katrabaho ko si Panch ulit. Si Panch Alvarez. Okay. Siya, artist siya. Magaling siya mag-illustrate, mag-doodle. Siya yung bumuhay nung mga lines ko. Doon na namin sinimulan
yung linya-linya. Linya pa yung pangalan niya. Linya, mga guhit at sabi-sabi. Yun yung una niyang pangalan. Hindi siya linya-linya. Oo. Linya lang. Linya, mga guhit at sabi-sabi. So, art, ano lang siya, lines ko lang na paired with art. So, mahanap niyo pa yan sa In-illustrate Tumblr. niya. Pero Parang ano medium illustrate. nyo? In a shirt already? Hindi, Not hindi, yet. hindi. So, Tumblr, nasa Tumblr, notebook lang okay. siya. So, sabi ko, saan nga ba namin to ilalagay? Ang dami ko pang iteration nito kasi sabi ko, para artistic, dapat sa likod ng ticket ng bus. O kaya sa likod ng ticket ng ATM. Parang something na Pwede. everyday kong Everyday, na-experience. mapapaalala. Iipunin ko, doon ko isusulat, doon ko ipapadrawing sa kanya. Iipunin namin yung mga bus ticket na yan. No? Ganda, no? Oo. Sa ATM ticket, may kita mo pa kung magkano yung Tapos sahod mo. nun. you're planning to sell it as an art piece. Hindi. I-picture na namin, i-upload namin. Tapos, ano pa siya vlog. Tumblr. So, Tumblr pa siya. Hindi pa siya agad-agad naging shirt. Hindi pa siya Facebook, Instagram. Tumblr, akala ko yung Tumblr na ganyan. Tumblr yung in-upload ng mga Tumblr pictures. na Kaya medyo website. naghang ako. Hindi siya Tumblr na ganito, ha? Wala bang Tumblr, no? UMBLLR. Meron pa ba Sa nun? bayan ng multiply, ganyan ata. Meron pa ba? Wala na yata Tumblr ngayon. Parang Wala na. nag Parang siya mga photographer type of Oh, site. tapos may may images, may Oo. sakto siya doon eh. Oo. So medyo nag-viral siya doon, may mga vloggers na kumalat yung gawa namin. So bago siya maging Tumblr pala, nasa notebook siya. Kaya siya linya-linya rin kasi may lined blank notebook siya. So sabi ko kay Pans, kung ang goal ko ay makagawa ng book, dream ko kasi magka-book eh. Hindi ko pa rin siya nagagawa up to now, no. Parang let's start with 1 page. So itong notebook na to, pupunuin natin ng laman hanggang pwede ko nang burahin yung note at maging book na siya. Oh. Yun yung plan namin. So, pa isa-isang page. In-upload namin yun. Tapos ayun, kinakagat naman ng mga tao kung ano-ano lang na mga one-liner. Oo. Yun na, doon na siya nag-start yung linya-linya, 2012. So, ano lang siya, creative passion din, outlet about everyday life and making people smile, ganyan lang. And then sana makarelate sila. And then, yun, dun muna siya until saka siya naging page and merch. Ang gusto ko kasi sa linya-linya, hindi lang siya linya-linya. Meron siyang, yung malalim, yung kumbaga, parang, Underlying message. ganun ka rin ba? Kahit komedyante ka, kahit nagpapatawa ka, class clown ka, malalim ka ba talagang tao? Like, Ay, wala akong laman. Halo to halo. Hangin lang, hangin. Wala. Hindi. Siguro yun din yung syempre nanggagaling yan talaga from within no? Parang hindi naman yan lalabas lang ng out of nowhere o kaya kinokopya ko lang or alam mo yun, i-emulate ko lang kung ano nakikita ko tapos lalabas siya. Manggagaling talaga siya somewhere And siguro dahil yun din ang disiplina siguro ng pagsusulat ng creative writing Galing din siya sa mga karanasan mo, karanasan ng iba, mga observation mo, ganun din kami trained sa school. Maging reflective. Sabi rin ni Victor to, meron kaming part sa class. Alam to ng brother ni Dina, batchmate ko rin. May reflection period kami. Everyday yan? Everyday. Reflection period everyday for 5 to 10 minutes. Anong ginagawa doon? To sa start the reflection? day. ano to, theology? Start the Tumitingin day. lang kami sa malayo. Tapos, Hindi. Nakatulala. Tulala lang. Hindi, start the day with, syempre may national anthem, magpipray, and then 10 minutes na reflection period. Pwedeng mag-share yung teacher ng isang topic and reflect up. Hayaan lang kaming mag-isip tungkol doon. Minsan may ini-invite na guest. Minsan may mag-share from the class. Mostly it's the moderator. So, reflection period yung tawag doon. Ginagawa pa rin ba? Wait lang, sa theology to. Hindi. Every morning. Parang part May 10-minute sa reflection Ateneo? period sa Class. Ateneo. Siguro Sa hindi high na- school to high school. Talaga? High school, So, baka hindi lang ako kinakausap ng anak ko. hindi lang siya nag-share. Pero baka meron naman talaga. High school yun ang alam ko. Meron kaming reflection period. Meron din kaming silent bell sa dulo. silent bell before they dismiss you guys. Parang 1 minute yun. na Paano mo silent. malalaman na silent? Ay, nag-bell na. Hindi, imagine mo lang. Kaya kami pinapa-reflect Hindi yun. Hindi ko alam kung meron pa yan ngayon. Pero to start the day,
yun. Pero you think yung process na yun na everyday ginagawa, it helped? Oo naman. Oo naman. Clears Parang, the mind eh. and parang, yun nga, trained kami na ganun. And, lalo na nung nag-college ako, na creative writing din yung naging path ko, yun din ang tinuturo sa pagsusulat, no, na being imaginative, Yeah. seeing things not exactly the way they are. Yeah. Na itong baso na to, hindi lang siya pang-inom. May nakikita ka Parang ba yan? philosophy eh. May Medyo ganun. Heavy on humanities kasi ang Ateneo eh. So parang yun yung tingin kong na impart sa amin. So yun, parang malaking tulong yun tingin ko sa kung ano man ang ginagawa mo, sana may ibig sabihin Katuturan. siya. O, may saysay siya. Pero ang key dyan, girls, no, paano mo siya hindi parang hindi magiging obvious na may laman siya. Yun yung intention. Yun yung intention namin ni Punch. Kasi, part kami ng art circle nung panahon na yon. So, poetry and visual arts. And sa totoo lang, intimidating yung dalawang art forms na yun. Gagaling talaga kasi ng mga writers, ang gagaling ng mga visual artists. The thing is, kami, as students of that art form, na-intimidate kami. Natatakot kaming gawin. Dahil ang hirap niyang gawin. Grabe yung dinadaanan ng mga artists para to reach that level. So, kami ni Punch, paano ba namin gagawin yung gusto namin gawin? Dahil masaya naman akong nagsusulat. Masaya naman siyang nagdo-drawing. Pwede ba namin siyang magawa ng malaya dun sa pressure na yun? Na gets naman namin na self-imposed din siya. No? Parang self-inflicted din siya na pressure. Hindi naman kasalanan yun ng mga nasa paligid namin. Pero kami munang dalawa, paano ba namin magagawa yung gusto namin gawin nang hindi kami nape-pressure? So, kaya kami ginawa namin sa notebook lang. Ano lang siya, back to basics. Kung paano ko umihirit sa klase noon, na masaya lang, na out of nowhere, ganun ko lang siya gagawin. Si Punch naman, kung paano niya dinududel yung teacher niya nung siya, ganun lang. No pressure. Kesa parang, paano kaya namin gagawin ng best line? Paano ba ito magiging isang t-shirt? Or paano ba ito magiging isang viral thing? So, ginawa naming natural siya. Yeah. So, ang gusto kong point doon ay gusto namin sana sa linya-linya na maging unassuming siya. Kasi yung pag in your face mo rin na may meaning to malalim to Kaya mo ba to? Sino ka Kaya naman mo ba para Paano sabihin kung yun? hindi para sa audience, di ba? So yan yung exact na intent namin, Jeannie, na matawa ka muna, matuwa ka, and then baka Mapapaisip ka. habang umuwi ka, Habang binabasa mo. parang 'di ba? Parang habang nakita mo yung shirt namin sa Mega Mall, natawa ka. 'Di ba? Okay na 'yun, happy na kami doon. Pero habang naglalakad ka, tumatawid ka ng crossing, wala, parang oo nga, no? Parang may ganun. Sana may ganun. Pero hindi siya intentional na every gawin namin may ganun. Parang dahil innately ganun na siguro yung team namin sa linya-linya. Ako, lumalabas siya doon. Parang gano'n. So, nag-start na ikaw lang yung writer. Tapos ngayon, may iba pang writer. May iba pang writer Yes. ngayon. So, paano mo na, audition? Paano mo kinuha mga ngayon? Oo, para siyang The Voice. Ganito. Nakatalikod muna. Tapos para maganda boses nito. Maganda Sabi ka, pagkakadeliver niya. one line dyan. Pasok ka na. Hindi, pero paano yung creative process mo niyan? Halimbawa, kasi dati ikaw nagsusulat lahat eh. Ngayon, you have a team to work for you to write the lines and jokes. How do you select which ones to print on a shirt? So, mahaba na kasi yung naging journey ng linya-linya, 10 years na, mahigit. 12 years, 13 years. Una ako lang. So, kung ano lang maisip ko, hindi ako uupo para mag-isip. Mabubuhay lang ako at may masusulat ako. Parang ganun. Magko-commute ako, may lalabas masusulat ako. ka. Lalabas. Alam niyo yan, mga stand-up comedians. No? Hindi siya, ano kayang line for today? Hindi siya deliberate. Yun yung nakaka-frustrate, no? Pag may times na talagang, iuupo ko nga to. Di ba? Meron din, may ganun. Naranasan Oo mo yun. naman. Tapos, dun sa pag-upo mo na yun,
ilang oras ka na nandun, tas wala ka pa rin nagagawa. Oo. Versus dun sa, bahala ka na lang. Tapos biglang, uy, meron na agad. Di ba? Ganun siya. So, di ba parang gusto mo siyang maging organic lang muna na natural sa'yo. So, una ako ganun, iniipon ko siya sa phone ko, sa isang notebook. And then, wala malaya lang akong gawin siya dahil low pressure din ako dahil wala namang following yung linya niya. Project pa lang namin siya ni Panche. So, basta masaya ako dun. Natuwa ako sa wordplay na ginawa ko. Go na yan. So, papasok ko sa kanya. So, long as kaming dalawa, masaya, happy na ako nun. Until na nag-grow siya, nagkakaroon na siya ng responsibilidad din. Dahil nagre-resonate ba siya sa mga tao? Natutuwa ba yung ibang tao dun? So, perspective ko na lang ba to? Puro tungkol sa alak tsaka pagkalalaki yung mga susulat ko. Natutuwa pala yung mga girls. Di kailangan ko na rin magsulat about their perspective. Parang ganun. So una, ako lang until lumalaki na yung brand, naging na siyang shirt, ganyan. So, dun muna sa paano siya nagiging shirt. Ang kinagandahan ng linya-linya, kami yung una sigurong brand or one of the first brands na sabay kaming content at merch. Ibig sabihin, parang na kaming may survey eh. If pinost ko to, Ang galing. ilalike ba nila yon? Ang galing. Oo nga, no? Yung ibang mga kasabay naming merch brands na we also look up to, no? Hindi rin sila ganun na page. They just post the shirt and then mabibili nyo ba? O kung content page ka man, content ka lang, hindi naman sila merch. So kami, nakikita na namin na, uy, nag-resonate sa kanila to. Feedback agad. Uy, gawin Ang yung shirt to. galing. Oo, correct. Di nagiging shirt na siya. Pero Ali, ano yung unang-unang shirt na na-print nyo? Anong nakalagay dun sa shirt? So yun, yung unang batch namin, magsimulang magsimula. Yung seryoso siya. Meron din kami seryoso puro sige, hindi puro sige. Naalala ko yun. Okay, di ba? Yan. Naalala ko yun. So yun yung parang modern version ko of kung may tiyaga, may nilaga. Parang ganun. Puro sige, hindi puro sige. So meron na yung mga, medyo may kalokohan na rin. Parang, ano ba yan? Parang, been there, done that, beer there, bond that. Meron kami nun. Yan. Yung favorite ni GB. Yan, weight loss, weight lang. Meron ako, pasensya, puro A. Pasensya, kailangan ko ng mahabang pasensya. Mga ganon. Ganda. So, canvas ko yung shirt Tapos parang kung ano lang munang maisip ko na tingin kong relatable. Eat Girl din pala yung isa namin for girls, no? So, yun. Eat Girl. So, panahon yun ng panahon yun ni na Georgina Wilson. Chalet, ganyan. yes, Eat Girls. Chalet's Ginawa namin Eat Girl. Ganyan. Tapos yan, yung Damdamin, isa yan sa una. Yung Damdamin, diba? Emotional tayo mga Pinoy. So yun, ganun, yun yung mga unang shirt namin. And then, may mga hanggang ngayon, nandito pa rin shirt na from that batch. Pero yun. Trial and lang siya. Since page siya, we do it every day. We post at least one entry every day. Hit or miss, no? Kung matawa sila, go. Kung hindi, okay lang. May next page pa. Pero dahil marami kayong writers, di ba? So parang bunutan yon? Hindi. Or So ganito, ako lang for the longest time. Ako lang. Until nag-grow na siya, kailangan na namin ng more. And kailangan na rin nag-evolve yung role ko. Involvement. More, developing Overseeing na ng brand. Yeah. Ano ba yung tone namin. Doing the, yung brand Bible namin. Creating characters, etc. So, kailangan meron ng gumagawa nun. So, una yun, napakahirap nun kasi kung artist ka, Gusto mo nandun ka eh. gusto mo, ikaw yan eh. Sulat And Totoo. paano niluwal ko na yung linya-linya pero anak ko siya Gusto kong ako yun or ako yun. No, parang ang hirap Identify niyang yourself too much in it. Oo Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang team tayo. Ooh! Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit.
Pero kailangan mo i-let go yung ego mo, and this is something na beyond you na. Sarili na siyang buhay. Natutuhan kong bilang fan ng Comedy Manila. Alam ko maging fan. Hindi ako Kanye West, no? Na parang ako lang. 'Di ba? Kailangan Ako lang. 'di ba? Very ganun si Kanye na parang wala. Nakikinig ako eh. Natatawa ako. So fan ako ng mga ibang nag-a-apply. So kung may nag-a-apply na writer, hindi ako para, hindi naman nakakatawa itong gawa mo. Dapat ganito. Kung paano ko ginagawa, gawin mo siya. Hindi, kinukwento ko lang sa kanya, ganito yung proseso ko. Ganito ko nakikita yung mga bagay. Ikaw, paano mo ba yan nakikita? So, syempre, emulate niya yung ginagawa ko. Pero may sarili siyang perspective. Sarili siyang way. Na-appreciate ko yun. May nadadagdag siya sa table and sa linya, no? May mas batang perspective. Female ba siya? May female perspective naman siya. Galing ba siya sa gantong background? May nabibigay siyang bago doon. So, hinahayaan ko. So, lahat ba, Ali, ng shirts na lumalabas, approved mo dapat? Yes. Pero may mga shirts na hinahayaan kong sila yung... Kasi group na kami. Okay. If they feel strongly about this shirt, go. If they feel strongly about this meme, go. Okay. Binibigyan ko sila ng pass. Kasi, not unless, alam ko naman na yung mga linya na hindi tinatawid. So, What's your top selling message on a shirt? Stress. Stress. All about stress. So All about what's the stress. line? So, yung Stranger Things, ginawa naming stressful things, di ba? So, nag-top shirt yun. So, minsan, nilalagyan ko lang ng stress. That's indicative of the buying market, And the Philippines. Oh, the Philippines in Kasi general. stressful naman. Social, yan eh. So social workforce. Super relate. Ang bumibili. Workforce. And kahit naman wala ka sa workforce, stressed ka rin. pa rin. So, stressful things, Stress. pagod inside out. Nakakatawa kapag bata ang magsuot ng stressful Oh my things. God, stress ka. Parang kapal na mukha mo, So, yun, hindi kami nag-start as gano'n, ha. Siyempre, tawag pa sa amin, hugot eh. So, about love, relationship. Wala kami Yun ang halos idea about ko. love and relationship ngayon. Puro stress. At saka isang malaki, gastos. Gastos yung theme. So, meron kami yung maganda, tapos sinlash mo yung ganda, ginawa mong gastos. So, magastos. So, yan, isang theme pa yan. Kasi isang kakaiba sa amin ngayon, sa guys, gout. So, gout to believe in magic. At saka only gout can judge me. Ganda. Yun, kakaiba. So, pero yun, nakikita namin along the... Ang galing din yun kasi nahuli rin namin yung pulso ng mga tao ngayon eh. It says something about what's happening Right. in the society. Kung anong heartbeat nila. Alam mo, naalala ko nga sa'yo, para kasi Paul Medina of our generation. Kasi naman yun. may societal impact yung Sir Paul. produkto mo na akala mo simple, tulad nga na sabi ni Jeannie, pero ang lalim ng pinanggagalingan. So, nakakatulong siya sa survey. Sa survey, pulso umasa. Nakakatulong siya kay Ding Dong Dantes. Oo nga, dapat sumali. Nakasali ka na ba ng Family Yung Family Feud. Mananalo to, no? Oo. Pero, ayun, ganyan siya. And ngayon, hindi ko masagot ang buo yung sa sa group. Kasi nagkaroon ako ng isang writer. And then, okay na yun, isa lang. Dalawa lang kami. And then eventually, kailangan pa ng isa pa. So at most na yung dalawa. And then, on and off eh. And then mamaya, ngayon, actually, wala na kaming full-time na writer na iba. Ako na lang. And then, dalawang part-time. So parang lang sila, may mga tasks lang sila na sinasubmit. And then kasi, ang naging philosophy namin ngayon, dati kasi for the longest time, ikaw writer, ikaw artist. Okay. From the writer, Pasa. pasa, artist. approved writer, pasa artist. Oo. Ngayon, namin, parang, anong tawag dito? Parang dinemocratize namin in a way na, bakit ba natin kinakahon yung mga sarili natin as writer and artist? Gets pa yung artist eh. Kasi kung yung ginagawa ng mga artist namin, hindi namin magagawa eh. Oo. Pero yung ginagawa ng writers, kaya ng buong team. Oo, correct. Parang sila lang ba yung kayang magpatawa dito? Sila lang ba yung kayang, the fact na nasa linya-linya ka, dumaan ka sa hiring process, alam namin naka-wavelength ka namin, alam namin nakakatawa ka. Kailangan namin yung perspective mo. So even the graphics, Yes, graphic ang gagaling artists nila. can write. Can write.
Ang galing. Shoutout sa Linya Linya Creatives team. Sobrang galing nila. Oo. And ako yung fan nila. Ako yung natutuwa sa mga gawa nila. So nasa ganun ng stage yung linya-linya na. Syempre, gumagawa pa rin ako ng sarili ko. Sa akin pa rin yung final na ano. Pero majority ay nanggagaling na sa kanila. And natutuwa ako na nakikita nila yung works nila as early as this stage ng career nila na nabubuhay, nagiging t-shirt, may impact sa society. Oo. 'Di ba? Nung lumalabas sa bibig ng ibang mga kilalang tao, ewan, kung ano man 'yan, parang yung joy ko dati na sa akin nanggagaling 'yun, nandito na ngayon sa Nasi-share mo proud na ako sa team dito mo. sa mga batang to. May healthy competition ba sila? O mas mabenta yung shirt ko kasi sa'yo. Parang wala namang parang outright na ganun. Pero feeling ko okay, may meron namang na gawa ko yun. Hindi ba kayo na-compare sa, spoof ba? Oo. Hindi ba kayo Definitely, na-compare kami. Minsan nga, mini-message nila kami na may kapareho kami sa kanila. So, una kasi, laking spoofs ako eh. Idol ko sila eh. Oo. So, I didn't even know na sila nauna. Nauna sila. matagal na sila. So, grade school ako, punta ako ng SM Fairview. Habang umiikot yung mom ko, tumatambay lang ako sa spoofs. Oo, sila Tinitingnan ko yung lang may kung may bago. naalala ko may yung Star Buko. Diba? May mga ganun. Fed up, mga kung ano man. Pero it's more parody of brands yung kanila. Oo. Linus So kami, kanila. nagpa-parody rin kasi kami. So parang isang form lang naman yun ng linya-linya. Pero yes, na-compare kami and super compliment yun for me. Na ma-compare kami sa kanila dahil we look up to them. Yan. So, paano nyo, like stand-up comedians, kapag, kunwari, may Overlap kaparehong of jokes, similar. syempre, mag-message din kami, uy, may kapareho tayo. How do you do that? How do you settle it? Oo. So una, kalma ka lang. I mean, pag may nanggaya sa'yo, nakakainis yun. Pero kalma ka lang. Hindi, wala kang monopoly ng joke sa mundo. Posible namang naisip niya yun. Posibleng naisip niya, Parallel thinking. nauna siya, o kaya nauna kami, or nagkataon, subconscious. So, hindi naman kami yung away agad. Kasi kami rin, napapaso rin kami dyan. So, shoutout niya sa spoofs kasi may mga times na nagkakapareho kami. Sobrang, ko sa kanila na magme-message sila ng mahinahon. Okay. Na, uy guys, okay. Nakita namin, baka may kapareho. Hindi yung defense mode Can you agad, check? oo. Ganyan. So ako mag-check kami. Ay, shucks, nga, hindi namin nakita. Dahil hindi rin naman sila content page, hindi ko na rin nakikita kung nagpo-post tama. ba sila noon, meron ba sila noon, hindi na rin ako constant nakakapunta sa malls. So, pag nakita ko na kapareho, bahala kayo. Hindi na. Pero how similar? Hindi. Ibang graphic, same message. Same kasi yung line eh. Okay. So, the execution is potentially different. Pero kasi dahil parody siya, di parehas lang itsura. Diba? So, pagka sinabihan nila kami nun, double check namin. Pag nakita kong, ay shucks, nga, tagal na nilang ginawa to. Nagawa pa natin. Sorry ako sa kanila. Guys, so it's pasensya a matter of who launched it first. I think so. Okay. And then, sabihin ko, pasensya na, oo nga, pareho, we'll do better next time. Yung due diligence na i-check before we produce. Natututo kami from yung mga mali namin na yun. Pero, paano yung mga shirts na yun kung na-print na? Inventory Go pa nyo. din siya. Oo. Sinusunog namin. Panggatong din yun. Sayang sa inventory. Hindi, biro lang. Ang ano naman namin... Ubusin mo lang muna. Oo, ubusan lang. Hindi na namin to ipoproduce. Tapos, ganun ang na sinabi ko rin sa kanila ay bababa namin yung post. Okay. Hindi namin siya advertise. Maubos na lang siya. And ano naman, di rin naman sobrang bulk kami mag-produce. So, hoping na Ano ba yung mga designs na yun? Nasa thread ko pa eh. Siguro mga 3 times nangyari. And every time maayos yung usap namin. Pero may mga nangyari na kumukuha nung amin, hindi maganda yung nagiging usap. Parang ganun. So, ang mentality namin dyan, lalo na yung yung pirata rin. Ang dami-dami sa Shopee. Kasi ang dali Ang daming pirata. Parang, ang mentality ko dyan, bahala kayo kung yung trip nyo, parang, ayan, in love ka dyan sa line na yan. Eto, meron pa ako 1,000 nakapili. Parang may yabang na lang ako na ganun. Parang, Kasi, yan lang. O sige,
Gusto mo yan? Ito, meron na kaming bago. Ano, habulin mo rin to? Gagayahin mo rin to? Ano ba, gayahin mo na lang lahat. Gusto mo? Parang ganun. So parang ako, doon ko na lang dinadaan yung yabang na Oo. May mga makina ka naisip eh. pa ako. May makina ka na nasa utak Oo, mo. hindi to, yun lang. It's not just a shirt game eh. Oo. It's a bigger plan for linya-linya. Pero yun, inevitable na nagkakapareho minsan. Same with comedians. Pero mas nandun ako sa paano ba kayo nagre-react out of it? Paano yung attitude mo kapag nagkapareho kayo? Kasi nandyan din ako sa face na ganyan eh. Hindi naman sa may gumagaya, pero kung yung mindset mo ay nasa parang surplus mindset, hindi shortage, na mauubusan ka ng jokes. Baka kopya ko laging defense mode ka, lagi kang galit. Doon ka talaga magiging negative about it, diba? So dapat, tama ba? Surplus mindset na marami pa dyan. But you can always think of a new joke. Pero guys, parang okay din namang call out eh. Parang ayoko rin na lampasan yung isang encounter without letting him know. expressing kung ano yung take mo on it. And then, kung ano man paano niya tanggapin, siya nang bahala doon. Pero maganda pa rin masabi mo sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin. Kasi, you're allowing it to continue eh. Kung, hayaan mo na. O kaya, hindi naman yan makikinig eh. Sabihan ko pa rin siya. Call out ko siya. Sabihin ko siya, next time, baka pwedeng Recent lang na nangyari to. As in kahapon. Kahapon na may nangyari na may isa kaming content na inspired pala by content namin yung nagawa ng isang page. So, kinausap namin na maayos. Di, nag-comply naman siya. Nagbigay siya ng credit after. So, maayos naman namin kinausap. Content creator? Alam niya na. Or brand also? Content creator. Alam niya na kailangan niya mag-credit. Hindi lang pagdating sa amin. Pero kung meron kang... kanino. Gawin mo siya. So parang may responsibility ka rin na ganun eh. Na kung gusto mong tumigil din yung cycle na yan, edi do something about it din. Yun yung nakakainis, no? Kasi dami kasi mga content creators ngayon na wala naman laman, gusto lang maging viral. Hindi nila alam yung thinking process behind the creative output. Yung work. Yung work behind it. Kay Uli, di ba yun? Oo. Ay, hindi. Tapos gagayahin lang nila. Tapos magva-viral sa kanila. Oo. Yun lang. Pero parang yung nakinabang talaga. Ito kasi joke na ang tagal na ginagamit ni Uli Uposa 10 years ago na. Tapos may nag-post na sobrang parehas. Di mo naman matrack kung ano talaga ang pinanggalingan ng joke. Probably she watched or heard it somewhere. Sabi ni Uli, hayaan mo na. Parang i-graduate ko na yung joke. Parang, joke mo yan eh. Oo. Pero ang yabang kasi ng mga creatives is that hayaan mo, makakagawa pa ako ng mas marami. Parang yun eh. Narinig ko na rin kay GB yun eh. Parang, hayaan mo na yan, mas makakagawa pa ako ng mas marami. Gets ko nga yan. Pero yun, idadagdag ko lang na tingin ko, depende kung sino yung ginaya. No? Pero ako lang, personally, and iniisip ko rin for other creatives, okay din na magsalita pa rin about it. Para lang alam nung gumawa na may nakakapansin yan. Oo, tama. And alam, Saka hindi alam tama yan. yan. Hindi tama yan. Oo. Para, siya, medyo man-nudge mo siya, medyo... Tama. Para Kasi ma-realize pag hinayaan mo niya. lang na mamimihasa sila eh. Gagawin niya pa rin sa iba. Oo. Ito, yung isang araw lang din, share ko lang din. May nakita ako na content creator na nagsasalita lang siya, tapos parang nagra-rant lang siya. Pero ginamit niya yung joke ni GB about dun sa ninakaw yung wallet. Yung ninakaw sa jeep. Tapos sinabi na, ang hirap nun, pipila ka na naman sa Shinare ko sa isang, hindi ko alam kung kayo, kung sa inyo siya shinare. Basta shinare ko sa GC, sa isang, Group of friends. Group of friends. Tapos tinanggal ko ulit kasi nakita ko yung mga likes niya 300 plus lang. Kung isa-share ko sa kanila, isa-share din nila. Sabi ko, teka lang, magva-viral to kapag shinare ko sa kanila, tapos shinare nila, tapos matutuwa tong content creator na to. So ginawa ko, tinanggal ko na lang. Tapos ilang days na 3 days na, hindi siya nag-viral. So parang ibig sabihin, parang hindi ko binigay sa kanya yung gusto niya. Screenshot na lang, Jeannie. Unless, yung talagang ang dami na nag-share. Yun, isa-share ko na, syempre dudumugin yun na parang, uy, joke ni ano yan, ni GB, joke ni ganito. Isa rin pala yan, Jeannie, no? Parang, you let
other people police them. Oo. So medyo umabot na rin sa point na ganun yung linya-linya. Oo. Na parang kapag may nakita silang, uy, galing sa linya-linya to, Oo. tinatag kami. Oo. So sila yung police pangkalawakan. Mas maganda yun, di ba? Oo. Kasi ikaw mismo yung Oo, mag-confront. Kasi ibig sabihin, hindi lang kami nakakakita, ibang tao Pansin na na ng nakakapansin. Ibang level din yun. Parang ang ganda rin develop ng community Oo. na ganun. Oo, Na hindi natutulungan rin sa ka. kanila acceptable yung ganun. Na kopya ka lang tas walang consequence, di ba? Ayun. Yung linya-linya, ang ganda din. May community din to eh. Oo, Di ba? nakakapaglinya-linya land So, na siya oo. eh. Tsaka, yung linya-linya, hindi lang siya about shirts, hindi lang siya about words or jokes or ano. Naka-extend na rin sila sa shows. Creatives, community, Oo, music. naka-extend na rin sila. Naka-support nga kayo ng ano eh. In a way, yung mga umuusbong na mga businesses. Like yung mga learning lab. Yun, naalala ko yun, sabi ko. Kasi into weaving din ako. So parang, nung Linya-Linya Land, yung first Linya-Linya Land, yun yung una kong pinuntahan na store. Kasi doon ako talagang Tapos, ilang months pa lang sila nun eh. Yes. Tapos ngayon, ang galing na, ang ganda na ng mga gawa nila. So kumbaga parang, hindi lang siya from something simple na Yeah. Shoutout sa From an Learning Lab idea. kay Moha at saka sa mga magaganda nating nanays ng Learning Lab. Kasi, tsaka sa AHA Learning Center. So, malalim na rin ang pinanggagaligan niyang Learning Lab. Kasi, pandemic project siya ng friend namin. Actually, during the campaign pa yan, nung sinimulan nila yan. Pero, basically, mga nanay ito na hindi maganda yung pinagdaanan with their partners. Oo. So, part sila ng center, women's center sa Cubao, yung AHA Learning Center. Tapos center sila na may therapy, may libreng therapy mga nanay, may workshops, may ganito, nagturo rin ako ng poetry sa kanila. Tapos si Moha, yun niya into textile, no? Tama, no? Or yung mga weaving ganyan. Nag-partner siya with a teacher ng textile sa UP na professor doon na tinuruan magtahi yung mga nanay. So, women empowerment din yung Learning Lab. Tapos, ngayon na kumikita na sila doon. So, yun, parang ang maganda rin sa linya-linya, dahil naging community na siya, iba-ibang advocacies na rin namin yung nalalagay namin doon. Na-amplify namin kung ano yung mga gusto naming groups na tulungan. So yun, nakatuwa yung mga nanay na yan, every mga show, pumupunta sila. Oo, may mga nanay na pumunta sa forum, may pumunta sa stand-up comedy show. So nagiging na siyang, lumalaki siya. yung linya na nagko-connect siya. Oo, tama. So, nagiging longest line. Oo, longest line na siya, kung ano-ano nilalagay mo. Ayun, nakakatuwa. No? Pero again, Jeannie, wala akong reflection period every day. Para ipag-isipan yung mga yan. Hindi ako gigising para tumingin sa malayo at magkape. At grabe, umabot na siya sa mga nanay. Graduate mo na yun. Parang tapos na Ginawa ko na siya nung bata kami. So naka-embed na siya supposedly. Pero parang wala, yung sa linya-linya. And I bet with Comedy Manila, other groups, parang you just do it. And then, may mga ganito na lang na instances na pwede kang mag-reflect about it. Na, wow, may gano'n na pala. Pero hindi mo na siya napapansin everyday. Kasi everyday din may kailangan kang gawin. Yun. May phone-in question si GB. Ay, ano yan? May nagme-message dyan Meron, ito. Bagong kasal kasi si Ali. So may shirt or joke ba siya na naisip based sa pagiging bagong kasal? Oo nga. Bagong kasal na line? Oo. Wala Or baka sinasuggest ni GB na dapat meron ka. Oo nga Diba? Gusto niyo basahin ko yung vows ko? Ano hashtag mo nung kasal nyo? Di ba critical yun? Ayoko mag-hashtag. Sobrang ayoko mag-hashtag. Papatanong ng mga hashtag. Kasi, yan na yung trabaho ko Tapos parang, pinipressure ako ng mga tao. Dapat sa'yo, maganda. Medyo nababaduyan ako Ginawa ko, touchdown, Ali and Rich. Kasi touchdown yung mga post ko Yung kamay ko lang. Oo nga, nakikita So, ko parang ngayon. yun yung tema namin. Pero, about siguro, walang specific to kasal na line. Line ba ang sinasabi niya? Oo. Kung may naisip ka bang based sa pagiging bagong kasal or
anong linya-linya shirt ang makaka-best describe ng feeling ng isang bagong kasal? Oh, anong linya-linya shirt? Na existing na. Existing na. Tingnan natin kung anong ano. Ay, bunot kaya tayo. Hindi. Ang daya mo. Pwede. Hindi. Tingnan natin. Pwede. Tingnan natin. Bagong kasal. Puro mga kastresan tong ano eh. O ito, yung agad-agad lumabas, nababasa kita. Meron kaming shirt with Inquirer. Nababasa kita. Oo. So si Guyito yung kasama. Yung, ano, yung... Pwede to. Kasi pag bagong kasal, ano na, ibang level of airtime na yung meron kayo sa isa't isa. Na iba rin siya nung magjowa kayo. And ngayon na mag-asawa na kayo, nababasa mo na rin yung kilos, kaya mo nang tapusin yung sentence niya. Hindi niya pa ginagawa mo na. Marami kami instances ni Rich na parang sasabihin ko pa lang. Nasa nasabi niya na. Gets ka na. Same na ay sino yung naiisip niya, naiisip ko rin. Paulit-ulit na ganun. Itong recent lang nangyayari. So, itong nababasa kita, medyo pang bagong kasal siya for me. Ano pa ba? Saka pwede rin siya, Ali, yung nababasa kita. Patay tayo. Kasal din, Ang ganda. Nababasa Ang kita. ganda. Lalo na nasa honeymoon stage pa sila eh. Sakto. Ayun eh. No? Ayan, nababasa. Lagot tayo, Inquirer. Iba na. Magkaiba ng basa. Nababasa kita. Ang ganda. Ayan. So yun ang ano, yan ang... Pero yun, ano no, lagi ako nasa spotlight kapag, anong best line? Sa totoo lang, sa dami ng ginagawa kong naming lines, hindi ko na rin siya minsan masagot. O kunyari, pag tinanong din ako, anong best line na nagawa mo? Yung feeling ba na yan? Parang mag-joke ka nga. Ganun. Sorry, I'm sorry. Yung counterpart kay Ali. Ginawa mo ko, At ayaw least na. nakaganti kayo. Pero yun, and ako parang siguro hindi rin ganun katindi yung attachment ko with all these lines. Parang once na maluwal ko na siya, iniiwan ko na siya sa mundo. Bahala na siya dyan. May sarili na siyang buhay. Nagugulat na lang ako, may impact pala siya sa ibang tao. Siguro isa sa mga kaibang feeling sa akin, makita ko yung phone ng isang tao na gamit yung wallpaper. Yung wallpaper niya ay linya-linya. Tapos mabasa ko kung ano yung wallpaper niya na yun. Tapos shocks. Amin pala yan. Oo, ganun. May mga ganong feeling din. So siguro kung itatanong nyo rin if may nakikita ko yung shirt ng iba, na suot yung linya-linya. Definitely. Hindi nagbabago yung feeling eh. Kilig. Na kilig pa rin. Na parang, wow. Suot pala niya. Siyempre, marami kaming problema rin eh sa linya-linya. Marami kaming challenges as a business. Madaling masiraan ng loob. Or Pero masiraan maganda ng sa ulo. product nyo, walang expiration. Oo. Kung hindi man siya mabenta ngayon, tago mo, malay mo eventually bumenta. Oo. Hindi siya parang Actually. produktong... Kung May mga kailan ganun naging kami. relevant. Pag biglang naging relevant, i-reprint namin. Biglang may second wind siya. Third wind, biglang relevant na pala ulit. So may ganun. Hirap naman yan, JB. Ang Godfather. Pero papunta ako siguro dyan to more, yun nga. Sa episode namin with Lady Bosses, Oo nga. napag-usapan namin yung, Pagiging family member. magkakaroon ng Your own anak, kids. or pagbubuntis, ganyan. So, excited din ako sa totoo lang. Excited ako na makasulat about it. Kasi kung ano rin yung nangyayari sa akin, yun din yung natural na sinusulat ko eh. Alam mo, feeling ko, kung magkakaanak ka na, marami ka na rin masusulat about kids. At saka hindi problema ng anak niya yung damit. Lagi lang naka-statement shirt niya. Nakalingan. Speaking of kids pala, meron kaming isa pang brand, yung Puddy Rock. So, meron kaming children's play center dito sa Shangri-La. Shangri-La. Puddy Rock. Kami rin yan, si James, si Saben, yung team namin. So, sakto tong audience ng Lady Boss dito, mga parents na nandito. Kung makapunta kayo ng Shangri-La, meron kaming classes, meron kaming therapy sessions doon for kids. Meron kaming Tsaka may coffee din, di ba? may kape-kape rin doon, no? Pwede niyo rin i-try yung kape-kape doon. Yun yung priority ng nanay. Oo, yung nanay. May kapatid din. Alam namin yan. Kaya may kape sa loob. So, excited din ako kasi mas nagsusulat ako for linya-linya. Pero hopefully, God willing, magkaroon ng anak ay
mas makakasulat ako for Poddy Rock doon sa isa naming brand. Pero ako na yung nagsusulat din doon for the shirts and si Jim and si Sab. Pero excited ako makasulat doon. In fact, yung dream ko rin, makasulat ng children's book. Oo, ang ganda nun. Oo. Mas Filipino. May English din, pero mas Filipino. Tapos mas totoong experience natin sa nangyayari Dito, ngayon. oo. So, excited din ako doon. So, yes. Sana. Oo. May shows ka ba? May shows ka ba na live shows na nangyayari Ay, meron. ngayon? So, katatapos lang nung GB Labrador show namin na, wow, sobrang saya. May parating kami, sana abutin ito, no, March 7, Comedy Husbands, Red Oliero and Victor Anastasio. So, may sila niyan no, parang tour nila as Comedy Husbands. Kailan kayo magkakaanak yung dalawa? Kaya nga, bit-bit na ni Victor yung microphone niya no. Gagawin yan sa Linya Linya HQ. So, sana makakuha kayo ng tickets kasi limited lang yung seats. Nagka-show na si Red at saka si Victor separately sa Linya Linya. Ngayon, meron na silang tandem na show sa Linya Linya. So, meron kami niyang palabas. March 7. No? Aabot naman sa Abot. episode No? So, na to. sana makakuha kayo ng tickets. Marami pa kaming pinipilang shows. Comedy, music, improv. Meron din kaming partnership with Rappler. Baka magkaroon ulit kami ng parang forum dyan para mapag-usapan yung social issues. Kasama rin yan. Ayun, tayo-tayo yung pangalan ng namin, shows. Dahil intimate lang siya, tayo-tayo lang, pero masaya siya. Yun. Tsaka parang ang ganda kasi tayo, stand Tayo, up. stand up din. Tayo. Yun, pag wala ng seats, tayo-tayo na lang tayo. Ayun. So, mula sa Akala ko meron kayong mamaya na yan. okay. Mula sa kaboses ninyong kahit hindi pa kasal, nababasa ko na. Nababasa kita. Aling ni Sino Kudan. lang ay? Mula sa kaboses na tingin ko si Ali ang Paul Medina ng ating henerasyon. Di? Mula sa kaboses niyang It Girl kay Asko, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.